man nais makamtan. Kahit iba-iba ang pinagmulan, iisa ang hangad para sa kinabukasan. Kamay sa kamay, puso'y naglalapit, pag-asa'y buhay sa bawat awit. Hindi hadlang ang ating pagkakaiba kapag sama-sama sa iisang adhika. Magkaisa, magtulungan para sa mas matatag na kinabukasan. Sa hirap at ginhawa'y magdadamayan, tayo ang lakas ng ating bayan. Magkaisa, magkaibigan, pagmamahal ang ating sandigan. Sa bawat hakbang, sa bawat laban, sama-sama nating maaabot ang tagumpay ng bayan. Maraming unos ang ating hinarap, ngunit di natin kailanman sinukuan. Sa tibay ng loob at pagkakaisa, patuloy tayong bumabangon ng may pag-asa. Kapag tayo'y nagkakaisa, walang pangarap na di maaabot pa. Bawat tinig ay mahalaga, bawat mamamayan ay may halaga. Magkaisa, magtulungan para sa mas matatag na kinabukasan. Tangan ang pag-asa at paninindigan, sama-sama para sa ating bayan. Magkaisa tayo, Pilipino, sa puso't diwa, iisang pangako, pag-ibig at pagkakaisa ang susi sa tagumpay ng bansa. Okay, teka lang, sasabihin ko sa inyo ba't kayo pogi. Spiritual yan eh. Kung maganda ang iyong hangarin sa puso at kalooban, maganda rin ang reflection niyan sa panlabas sa kaanyuan. Diba? Tingnan niyo yung mga korap, ang papangit. Diba? Papangit talaga. Hindi ka bingi yung mukha. Bungal. Diba? Diba? Oh, sasabihin nila, feeling ako. Eh, cute naman ako eh, kaya pwede. Oh, Lord, thank you. Thank you for the blessing na may pagka-cute ako. Pero talaga namang ang pangit talaga nila kasi ang sama ng ugali nila, mga magnanakaw sila. Yun kasi yun. Ngayon, panawagan natin sa ating mga politiko na ating binoto at pinagkatiwalaan. This is your time. Redeem yourself. Ang Diyos mapagpatawad sa mga taong humihingi ng tawad at sincero. Panahon na
Kung kayo man ay nagkasala, humarap kayo sa entabladong ito, makyat kayo dito at magsalita. Manindigan kayo kung ano at sino ang nagsabuatan sa nakawan sa gobyerno. At kayo ay magtatanggol ng mamamayang Pilipino. Sa mga men in uniform sa inyo, nananawagan kami, yung ninakaw na pera sa kaban ng bayan, willing ho kaming mga Pilipinong i-donate sa mga men in uniform na magtatanggol sa ating bayan at huliin ang mga magnanakaw na yan. Di ba? Willing tayo, ninakaw na eh. E di huliin nyo isa't isa. Puntahan nyo sa bahay, sure ako may pera doon cash. Maleta. Check nyo yung basement. Sa Forbes. Sige, sa Forbes. Hindi, pili ko wala na sa Forbes. Saan? Nasa Makati? Nasa EDSA? Granada! Oo nga naman, nasa Granada. Diba? Kasi may delivery daw doon. Diba? Ako nga, kanina, I don't understand saan nanggaling yung sinabi na okay daw ang ekonomiya natin. Mura ba ang gasolina? Mura ang bilihin? Nagtataas ang renta ng bahay, di ba? Magkano ang pamasahe ngayon? Diba? Grabe! Diba? Hindi totoo. Puro kasinungalingan. Alam mo ba't di nila nararamdaman yung mahal? Kasi yung perang ginagastos nila, hindi kanila. Diba? Nakakaw eh. Diba kagabi sabi ko nga sa inyo, kalyo yan eh. Sa kakapalan ng mukha nila, kalyo na sila. Kahit anong tanggal mo, the more mo tinatanggal, kumakapal pag bumabalik. Diba? Kalyo! Diba? Kalyo! Pero alam mo, diba sabi natin, buhaya sila. Hindi na ho buhaya. Hippopotamus na! Diba? Nakita nyo nagtatabaan eh. Diba? Hipo. Baka sabihin nila, hipo. Hindi, hippopotamus. Diba? Alam niyo po yung hipo, diba? Ang laki nung pag nanganon. Diba? At saka kapal din ang balat nun. Diba? Buhaya. Hindi na nanalo yung buhaya sa hippopotamus. Kaya doon na tayo sa hipo, sa kakapalan. Grabe, no? Saan ka nakakita ng ganitong pagsasama? INC lang nakakagawa nito. At eto na naman, ang mainstream media, nuknukang sinungaling. Nuknukang sinungaling. Ganyan na ba kababa ang pagkatao ng iilan sa inyo na isinanla nyo na ang kaluluwa ninyo sa demonyo at kaya nyo na magsinungaling? Grabe, hindi kayo naawa sa mga anak ninyo, pinapakain yung pera na galing sa nakaw. Kakapal, di ba? Alam nyo, kayo, ang sarap ng buhay nyo ngayon. Akala nyo lang. Pero bukas makalawa, pa-check up kayo lahat. May sakit kayong walang lunas. Yan ang karmang tumatama sa mga taong mga sinungaling, magnanakaw at kumakampi sa mga demonyo. Hindi ako INC, pero mukhang malapit na talaga. Malapit na. Tatapusin lang ho natin itong laban na to. Malapit na. Naging protestante na ako. Born again Christian ako. Born Catholic ako. Pero eto, very inspiring.
sakripisyo, lumalaban para sa bayan, tas tatawagin yung kulto? Kung sila kulto, gusto ko na maging miyembro ng kultong to! Kulto kayo ng kulto, pero kayo kulto at kulto! Bakit sila? Sandali lang po. Ba't sila kulto? Di ba? Sumisip-sip ng dugo, ng uubos. O di ba? Yan ang ginagawa nila sa kaba ng bayan. Grabe! Alam mo, ang dami magiging leader ng Iglesia ni Cristo na tunay na ipaglalaban ang mamamayang Pilipino. Diba? Ang gagwapo pa! Kaya kayo dyan na naninira sa Iglesia ni Cristo, inggit-pikit lang kayo. Inggit na inggit kayo. Hindi nyo kasi kayang gawin to na tunay na sama-sama. Sa mga at saka kayo, yung mga naninira sa inyo, yung mga sandamakmak na page sa Facebook, at saka mga troll, nakalista kayo, ipapatawag namin kayo lahat, di namin kayo papatawarin. Hindi pwede. Sobra na kayo. Sabi nga na sa Bible, di ba? Di ba meron tayong mga anghel na kapag nakakita ng demonyo, hindi pinapatawad, kinikitil agad at inuubos. Ganon dapat. So mamili kayo mga politician. Sino kakampihan nyo? Ang Diyos sa langit o ang demonyo dito sa ating lupa? Wala na! Hindi na tayo pwede. Hindi na pwede to. I do not forget. Exactly, we don't forget ang mga kalokohan, kasinungalingan, at kahirapang idinulot nila sa mamamayang Pilipino. May bagyong darating na naman. Diba? May bagyong darating na naman. May bagyo. So, eto na naman tayo. Ano na naman sasabihin nila? Ha? Bagyong bongbong. Diba? O kaya bagyong mandarambongbong. Diba? Hindi na. Hindi tayo pinapakinggan. Hindi. Walang hindi nag-iisip. Diba? Hindi na tama. Saan ka nakakita ang politician? Pag tumatakbo, halos lumuhod sa atin lahat at mangako. Diba? Lahat, langit at lupa, universe, kung pwede lang sukitin yung buwan, ibibigay sa atin. Pero pag nanalo na, nasa na tayo lahat? Wala. So sa darating na eleksyon, matalino kayo, ang INC hindi makakalimot. Yung mga dati, pinagbibigyan nila, ang INC ay pinagbibigyan ang mga nagkakamali, pero this time, hindi na pwede. Mapagpatawad, mapagbigay, nakakaintindi dahil yan nasa Biblia. Pero hindi na natin pwede po. Hindi ako ISC, sa aking opinion, hindi na ako magpapaloko. Ayoko na! Tama na! Ang nakawan sa kaban ng bayan! Tigilan na ang matatamis na salita! Tigilan na ang kasinungalingan! At ako, sa inyong mga magnanakaw, sa mainstream media ng mga sinungaling at mga bayarang troll at sinungaling, tatama ang karma sa iyo simula sa minutong ito. Maraming salamat po, INC! Bilib po ako sa inyo, pao po ako, mataas po respeto ko. Ayun, ang inyong
Wag masyadong pag lumilitaw ako. Okay na. Ang inyo pong napakinggan ay sariling saloobin ng ating pong panauhin, si Miss Cathy Pina. Palakpakan po natin siya. Sa pagkakataong ito ay tingin po tayo sa red wall, panoorin po natin ito. Mga kababayan, mga kasama at mga kapwa Pilipino, nandito tayo ngayon hindi para sa isang tao lamang. Nandito tayo dahil ang institusyong tinatawag nating pamahalaan ay unti-unti nang nawawalan ng moral na pundasyon. Ang nakikita natin ngayon sa ating bansa ay hindi na pagpapatupad ng batas, kundi tila sabwatan. Si Senador Rodante Marcoleta ay pilit na kinakasuhan ng plunder. Ang plunder ay isang sistematikong paglimas sa pondo ng bayan. Gaya ng bilyon-bilyong kinuha sa DPWH para sa mga maanomalyang proyekto. Hindi plunder ang pagtanggap ng donasyon para sa kampanya mula sa mga pribadong individual na una nang inagsweldo at napatunayang legal ng COMELEC.